Nandito na naman tayo sa bukid para maglakbay at sumubok ng kakaibang ulam na makukuha natin dito sa kalikasan habang ini-enjoy ang magagandang tanawin. Kung noong nakaraang adventure natin ay nagluto tayo ng ginataang ungka, ngayon naman ay ginataang talbos ng galyang o palaw. Ito na ang pangalawang beses na makakatikim ako nito dahil ang huling kain ko nito ay noong 2014 pa. Kaya naman, susubukan nating lutuin ito dito sa paborito nating spot na ilog. Ito lang nga ang pangatlong beses na ginawa natin ng ganitong adventure sa bukid. At grabe, nag-viral talaga ang dalawang video natin. Marami talaga ang natuwa at na-inspire na gawin din itong mga ginagawa ko. Kaya maraming salamat talaga sa mga sumusuporta ng gusto sa munting vlog ko. Ako si Tuki. Tara, samahan niyo ako sa buhay probinsya ko. Tara, ligo tayo. Grabe, napakasarap ng tubig. So medyo makulimlim nga ang panahon natin ngayon dahil nag-ulan po kasi kaninang madaling araw. Pero buti na lang ngayon ay medyo okay na, kaya ito na naman tayo papunta ng bukid para maglakbay at puntahan ulit yung paborito nating spot. Napakasarap po kasi sa feeling kapag nandoon tayo sa ilog dahil malapit lang ang sariwang tubig na pwede nating inumin at gamitin sa pagluluto. Na-enjoy ko po kasi ito habang nagluluto dahil naliligo rin tayo habang ginagawang mga ito. Dito ay nakakita na tayo ng mga talbos ng galyang o palaw. Napakaswerte po talaga natin dahil nadaanan lang natin ito habang tayo ay naglalakad. Ganyan po talaga kayaman ng kalikasan natin pagdating sa mga libreng ulam na hindi pa alam ng karamihan. Sana naman ay nakatulong ako sa mga tao sa pamamagitan ng video na ito para naman madagdagan ang kaalaman nila pagdating sa mga edible na pagkain. Matagal ko na po talaga alam na nakakain ito at ngayon ko lang naisipan na gawan ito ng video. So habang nga tayo ay naglalakbay, nakakita nga pala tayo dito ng kaong. First time ko nga pala nakakita nito at sobrang tuwa ko talaga dahil meron pala dito sa pinupuntahan kong bukid. Sikat nga ito sa Facebook dahil maraming mga content creator ang gumagawa ng video patungkol sa prutas na ito. Hindi pa nga ako nakatikim nito at sana naman ay masubukan ko na ito kapag naisipan kong tumikim nito. Sabi nga nila hindi nalalayo ang lasa ng kaong sa bunga ng nipa or sasa. Sa mga hindi nakakaalam, nakakain rin nga po pala ang bunga sa nipa. Nagawan ko na ito ng video at grabe nga dahil umabot yun ng 1 million views. Marami naman po talagang natuwa at gustong subukan kainin ang bunga sa nipa. So dito ay nakarating na tayo sa ilog at tamang pahinga lang muna tayo para bumalik lahat ng lakas natin. Medyo nakakahingal naman po talaga lakbay lalo na kapag may mga bitbit kang mga gamit. Pero sulit naman po talagang lahat dahil napakaganda po kasi ng ilog dito. Alam nyo ba na ang ilog na ito ay hindi talaga malalim, kaya kahit high tide siya, makikita mo pa rin ito na para bang low tide lang. Yan po talagang nagustuhan ko sa ilog na ito. Bukod sa maganda pa, napakalinis din naman po ng tubig. So dito nga ay sinimulan na natin ang pagluluto. Hinugasan nga muna natin ito ng maigi para matanggal ang mga alikabok o kahit anong nakadikit sa dahon. So ginayat na natin ito para mas madali lang maluto kapag isinali na natin sa apoy. Hiniwa rin nga pala natin yung puno ang part niya dahil matigas po kasi yan. Yung dahon po talaga yung target natin gayatin. Maliit lang pala ang pagkakagayat natin sa galyang. So after natin gayatin, syempre kunin natin yung mga tagok niya. Hindi ko po alam kung anong Tagalog ng tagok, basta ito po yung kulay puti na nakadikit sa stem ng dahon na para bang supot ng gagamba. So after natin kunin lahat ng tagok niya, hugasan ulit natin ito ng maigi para lang matanggal din yung mga nakadikit na supot niya. So after natin dyan, syempre nag-prepare na rin tayo dyan ng gata natin. Ito lang po talaga ang pinakamasarap na luto pagdating sa gulay na ito. Bukod sa masarap siya, paborito ko po kasi ang ginataan, kaya wag na kayong mabigla kung bakit puro mga ginataan yung luto ko. So itong dala ko palang gata ay kinayad ko na ito sa bahay para naman pagdating dito sa ilog hindi na ako magtrabaho sa pagkayod dahil matrabaho po kasi ang ganitong gawain. Nung nakaraan po kasi nagkayod lang tayo gamit ang itak natin. Napakagandang experience ngayon. Meron naman po kaming kagudan, ang kaso lang talaga malaki yon at hindi kasya sa bag natin. Kaya napagpasyahan ko na lang na sa bahay na ako magkayod. So 2 bisis nga pala tayo nagpiga ng gata. Sa unang piga kinuha natin ang espiso niya at pati ang pangalawa naman ay gagamitin natin sa pagpapakulo ng galyang. So after natin dyan, sinimulan na rin natin ang paggayat ng mga ricado. So simple lang pala yung ricado natin dyan. Ito ay kagoko, sibuyas at luya. Ito nga ay ihalo natin sa espiso nating gata. So tinimplahan rin nga pala natin ito ng asin at seasoning para pag hinalo natin ito sa niluto natin at timplado na. Dito ay nagsimula na tayo sa pagluluto at inilagay na natin dyan ang galyang natin. So hinalo lang natin ito at tinakpan. Din antayin na lang natin na kumulo. So habang hinintay nga natin dyan ang niluto natin, syempre maliligo muna tayo. Tinubod ko na nga yung t-shirt at pantalon ko para hindi sagabal kapag naliligo. Piniga ko na nga muna yung pantalon ko dito. Ano ba talaga, maliligo o maglalaba? So
So pagkakulungan ng niluto natin, ilagay na natin dyan ang espisong gata natin na timplado at may mga ricado. Tintamo nga lahalo naman tayo at pagkatapos ay takpan hanggang sa ito ay maluto. So dito nga ay nagtampisaw na tayo sa ilog. Napakalamig talaga dito maligo, sobrang sarap sa pakiramdam. Dito mo lang talaga ito mararanasan sa probinsya. Kung sa mga malalaking syudad ay nahihirapan sila maghanap ng tubig sa tuwing walang tubig ang gripo nila. Dito sa probinsya hindi problema ang tubig dahil napapalibutan tayo dito ng mga malinis na tubig na galing sa mga sapa at ilog na hindi mo mararanasan dyan sa syudad. Hindi ko sinabi na mas maganda dito sa probinsya kaysa sa syudad. Nakadepende na po talaga yan sa mga tao kung saan sila gusto. Pero para sa akin, mas the best po talaga dito sa probinsya. Kung makikita nyo naman, tapos na tayo nakapagdasal kaya kumakain na tayo. Sobrang sarap po talaga nito at hindi po siya makate. Parang talbos lang talaga ng kamote ang lasa niya. Dito nga ay sobrang nanghinayang ako dahil nakalimutan ko may dala pala akong bulad na bulinaw para panghalo sana. Ang kaso nakalimutan natin dahil nakatago lang ito sa bag. So ayun mga kapobre, nanguha pala ako ng pako para may maulam sa bahay. So dadalhin namin to sa bahay mga kapobre. Tara, ligo tayo. Grabe, napakasarap ng tubig. Tara na. So ayun na nga mga kapobre, kung gusto nyo maligo dito, punta lang kayo dito. Natutuwa po talaga ako tuwing ginagawa ko ang ganitong adventure dahil na-enjoy ko yung sarili ko at ito yung dahilan kung bakit hindi ako nai-stress sa buhay. Kaya hanggang dito na lang tayo sa video na ito mga kapobre. Hanggang sa muli. Paalam!